Alright, welcome back everyone dito sa latest episode ng Roar. Roar, ito yung ating Malagramshi. Ayan, para matrigger yung mga haters natin on the other side. Ang dami natin kalaban sa Ronald, yung extremes, no? Ayaw talaga sa atin. At just to be clear, nakadami tayo ng ganito, hindi dahil Malagramshan yung discussion, dahil may libre kaming picture taking doon sa mga patapos na dito sa Oxford at pauwi na sa kanilang minamahal na bansa. Kaya Sir Ronald, looking forward to our in-person banters. Dahil wala namang kakwenta-kwenta daw yung discussion natin na pag-Gramsci-Gramsci lang tayo. Sir Ronald, bago tayo pumunta dito sa ating minamahal na ex-Senate President officially, Alan Peter Cayetana, dapat shinout out ko kanina si bagong Senate President, si Sherwin for the win. Yan. Ingat ako, Sir Ronald. Baka sabi naman, corny na naman ako kay Sherwin and all. Yan, bago tayo pumunta dyan, Sir Ronald, let me just get back to this, dun sa ating mga campist wars. Um, Medyo binabash tayo. Alam ko you don't speak for Akbayan, pero let's talk about this slightly lang, ha, Sir Ronald, to the degree that we can. Ang China po ay nag-impose ng travel restriction at sanctions sa ating defense minister na si Gibo. Of course, si Gibo, alam naman natin, dating ano ni Arroyo, tumakbo under Arroyo, gusto yata maging VP ni Sara. So wala tayong ilusyon dito sa kanyang very progressive background. But the idea that China will just impose and insult like our defense minister, ay parang hindi yata tama yan. So I think rightly, Congressman Sandanya and Akbayan released a statement in support of Gibo on this issue in particular. But I think some of our good friends na tuwan-tuwa sa ating Gramscian discussion ay sinasabi na Akbayan ngayon ay tuta ng Amerika. How dare you support Gibo? Ano ni Arroyo yan? Ano ni Sara yan? Mga ganyan. Ano masasabi mo dyan, Sir Ronald? Without triggering a civil war? Well, una ay may mga grupo, may mga tao na kahit anong sabihin natin, kontrabida tayo. So, hindi naman ako masyado magpapaapekto sa kanila. Kumbaga, hindi ka pa nagsasalita, may hatol na eh. So, kung maapektuhan ka sa kanila, no, katulad mo, ay lugi ka, no? Dapat zen-like ang iyong attitude, no? Let it drift to you like water, no? Wag mo nga kokontrahin, padaanin mo lang, no? Padaanin mo lang, no? At manatili kang at peace with yourself, di ba? Dahil ang linaw-linaw naman eh. Ang binabanata natin ay yung ginawa ng China sa kanya sa pag-criticize niya sa China. No? Malinaw naman yun eh. Hindi natin siya sinusuportahan bilang yung kabuuan ni Gibo. Una, hindi naman ako close sa kanya. Hindi ko naman siya masyadong kilala. At kalaban namin siya noong 2010, labang kay Pinoy. Di ba? At siyempre, ay magkaiba rin kami ng class. No? Basta magka-level kayo ng uri eh, ni Gibo. Ang Kami, sinasabi mo yung isa may class, yung isa walang class. di ba? So, ayoko naman sana magpaliwanag sa presinto, pero ang linaw-linaw, ang dinedepensahan namin, no, ang inaatake namin ay yung ginawa ng China sa kanya, no? Dahil sa kanyang criticism na tama sa China. Ngayon, kung may iba siyang gagawin na pro-US, pro-Taiwan, o pro anti-insurgency, pro NTF-ELCAP, ay wala kami diyan. Babanatan natin siya diyan. 'Di ba? Kung susuportahan niya yung nangyari sa Toboso, babanatan natin siya diyan. 'Di ba? Pero dito sa usapin na ito ay ah, meron tayong posisyon defending him against dun sa sanctions ng China sa kanya for criticizing China, which is for us legitimate na criticism. Ganun lang. Ganun kasimple. Ngayon, kung dadalhin nila yan sa ideological, gagawin nila yan kung saan-saan, wala na kami magagawa. Sabi ko nga, kahit naman anong gawin namin, may hatol na sa amin eh. Di ba? Hindi pa nga nangyayari ito, may hatol na sa amin. Tapos lalo nang ngayon pa, na binanata namin yung China sa atake nila kay Gibo. Di ba? Napaka-reductionist, no? Nitong mga yan. Wala na akong magagawa. No, wala na kayong magagawa. Kaya hindi naman kami masyadong na-hurt, no? Unlike you. Na-hurt ako para sa inyo, hindi para sa sarili. Dapat naman, Sir Ron, appreciate mo yung aking pagmamahal sa inyong mga ginagawa.
No, I mean, gusto natin idaan yan. Ano ulit yung mga statement ng mga kaibigan natin nung tumakbo si Digong ng 2016? Knowing exactly what Digong was up to all those years. Don't tell me nalaman lang natin nag-EJK tong mamang yan nung na-ICC siya. I'm sorry talaga. Alam natin ang mga kagagawa nila sa Davao. Ano ulit Nagbago ang daw si nagbago daw si Digong eh. No, nagbago daw siya eh. Ayan After tayo eh. na magkakasama sila, 'di ba? Nagbago daw eh, 'di ba? Oo. Tapos syempre, ito mga to, ang gusto RevGov. Ang gusto extra constitutional, 'di ba? Okay lang sana 'yon, pero sino makikinabang? No? Malamang. So, hindi na talaga kaming tensions nito mga grupong ito, 'di ba? Last year pa. So, hindi bago ito. Kaya hindi kami masyadong affected. Ngayon, kung babanatan nila, dahil binabanggit natin si Gramsci, na tayo daw ay mga nagpapanggap na naniniwala kay Gramsci, well, ang suggestion ko na lang, balikan nila. Balikan nila yung mga tinuturo ni Gramsci. Yung ah, war of motion at saka war of position. Diba? Balikan na lang nila kung ano yung ibig sabihin nun. Baka nakalimutan na nila eh. Unless talagang from the very start, hindi naman sila naniniwala kay Gramsci. Mas naniniwala sila kay Mao, kay Stalin, no? Kay Lenin. O, ako okay lang ako kay Lenin, no? Or kung sino pang ideologue diyan, no? Kami hindi kasi kami ideological eh. Hindi Hindi ko na alam daw sila Maoist, naging Gramsci din sila. Inaabuso ba daw natin si Gramsci? Dilawan Gramsci daw tayo. Borgis na Gramsci. ah, okay. Oo. Pero Sorry I mean, na. Sorry na. Oh. Mm. hindi, I mean, last time I checked, consistent ang akbayan against anyone na duwag at tuta ng China, 'di ba? Or medyo kakaiba yung mga sinasabi sa West Philippine Sea. Again, I'm more than happy to look at the record. Anong sinasabi ng kaibigan natin? 2016, 2017, almost Hmm. 2018 na, 'di ba? So malamang ngayon, lahat lahat pro West Philippine Sea ngayon. Lahat ng mga DDS na kilala ko dati, biglang ngayon West Philippine Sea sila ng West Philippine Sea. Malamang West Philippine Sea kayo ngayon dahil yun yung ano, walang, Oh. di ba? I mean, walang challenge dyan para sa Kung akin. ah, kung medyo may oras sila para mag-research, ay baka pwede nila makita na halimbawa, yung unang salbo nitong Pax Silica, as is, pinanatan niya ng akbayan. Eh yan yung main US project ngayon dito sa ating bansa. No? Siguro, May baka Israel din, ha? May Israel. hanggang Israel is also invested in that. for dialogue para pag-usapan yan. Pero ibig sabihin, from the beginning pa lang ay binanatan na namin yan. As isa, yung Pax Silica as a presented ng US, no? Kaya sabihin nila, "Oh, mga pro-US kayo," etc. etc. Eh di wow. Oo. Kaya hindi kami masyadong affected. Dahil alam naman namin kung nasaan yung direction of the main blow. For now, ang direction of the main blow, according to Lenin at saka kay Stalin, ay dun sa nakapasok sa ating teritoryo. Ah, Yeah, okay. Pag-usapan natin yan sa Ron. Nasushock ang tao na hindi tayo nagbabanter ng 45 minutes bago magkaroon ng substantive. Parang immediate din nag-elevate, nag-escalate tayo, Paxilica, Gramsci. Para naman makilala tao, may kayo naman tayo sa buhay, hindi lang tayo usapan lasing. liwanag mo. Ikaw na magpaliwanag. Ano ba yung war of motion, war of position ni I mean, Gramsci? Ano ba? well, basically, yung war of position is yung ginagawa natin dalawa over the past 5 years. We're shaping the battlefield to our advantage once we go for one-off maneuver. So yun ang Hmm. medyo military yung reference point but very intelligently used, of course, by Gramsci from a civil We look society. at the state not as a monolith. We look Exactly. at the state na may interstices, merong arenas of struggle. Outside at saka inside. No? Hindi tayo ganun ka-dogmatic na smash the Duma, smash the state. Diba? Tingin natin, may arena inside and outside. Yun yung ibig sabihin ng motion, war Absolutely. opposition. Tsaka ako, yung pinakagusto ko kay Gramsci is yung parang nag-build siya doon sa German philosophy and life world. Dapat papasok ka sa life world ng mga ano, hustles. Like, dapat relatable ka. Hindi ka nag-ano dyan ng mga Maoist ideological ekek na yan na hindi naman makaka-relate ng taong bayan. Kaya para sa akin, mahalaga yung engagement natin dito sa mga podcast natin. At saka, shoutout sa Radio Veritas. I think tomorrow, i-host ka ba nila?
Bakit ikaw in-host? Dapat mga matitino, mga disenteng ano. Salamat dun sa discussion namin kanina. Yung Catholic Church, napaka-laki ng role ng Catholic Church in terms of good governance, advocacy. Now, of course, hindi perfect ang Catholic Church and the institutions. We can have a long conversation. We had disagreements on them dun sa RH bill back in the day. Pero what I want to ask Sir Ronald is, hindi marunong mag-dialectical mag-isip yung mga kaibigan natin, no? Medyo either or-ish na medyo pilit, campist, vacuous, posturing, ek-ek. Because, like, Yun nga yung essence ni China Gramsci eh. eh. Di ba yun ang essence ni Gramsci, dialectical? Hmm. Di ba yun yung tinututulan natin, yung dogmatism na undialectical nitong mga kasama natin? No? Ayaw naman natin sila hatulan, pero kung hahatulan tayo, edi hahatulan din natin sila. Ang Ayun dami ang nilang gusto ko sa'yo, Sir pagsasabi. Ronald. Kanina puro kang, hindi ako apektado dyan, wala akong pake dyan. Ngayon, Hmm, para hmm. kang, ano, para kang Cynthia Villa. Eh, kayo nga eh! Ano nga kayo eh? Ganun ka na, Sir Ronald. Last one on this, Sir Ronald, before we go back to Pokemon politics and Bubble Gang. Just to remind people, what is the reasonable approach here? Dahil pwede naman na hindi tayo tuta ng US, nagko-cooperate pa rin tayo sa mga bansa na hindi natin kalaban sa issue ng territorial integrity, and at the same time, dinideter natin ang China, and at the same time, ma-engagement din tayo sa China. I mean, that's the smart, realistic way of doing actual geopolitics. In fact, gawain ng Vietnam yan, gawain ng China yan. And of course, kung gusto nila na maging super independent country tayo, are they gonna support yung Vietnam spending 3, 4, 5% of their GDP on defense? Suportado ba sila dyan? Nabibili tayo ng mga lalaking armas. Suportado ba sila sa conscription? And you know what I'm saying? Like, hindi pwede na anti-militarist ka, anti-US ka, ano na, tapos sabihin mo, hindi, kayang-kaya natin ng China. Eh, kakainin tayo ng buhay niyan eh. Kinakain na nga yung isla natin dyan at saka resources natin dyan sa West Philippine Sea. So, Sir Ronald, just to remind from a dialectical standpoint, how can we square these circles? As we speak, andyan yung German president, yung ating kaibigan from the Social Democrat side, who by the way, criticized Germany's policies towards the Middle East, including the current government. So, very outspoken itong tao na to sa nangyari sa Gaza, nangyaring giyera sa Iran war. So, again, we can debate about social democrats, hindi sila perfect, but I think in Steinmeier, right? Si Steinmeier, I think we have a leader in Germany that I still have a lot of respect for. Can we talk about this, Sir Ronald, before we go to Pokemon? Yeah, halimbawa yan sa Germany, mga sister parties natin yan. Pero binabanatan natin yan dahil dun sa kanilang very phlegmatic positioning dito sa Gaza. 'Di ba? Binabanatan natin. So kahit meron tayong relasyon sa kanila ay hindi naman ibig sabihin na hindi na natin sila criticize. Ang hinihingi natin sana sa kanila, a stronger position dito sa nangyayaring genocide sa Palestine, sa Gaza na parang at best tentative sila, at worst ay sinusuportahan nilang Israel. Maunawaan natin because of the history ng Germany vis-a-vis the Jews, di ba? Pero at the same time, ibang issue ito eh. This is genocide. Dapat nga mas active sila sa condemnation ng Israel. Di ba? Parang example lang yan na even yung mga allies, mismo yung mga may sister parties, ay hindi ibig sabihin na cast in stone yung ating relasyon sa kanila. Pwede pa rin natin silang banatan. No? Kung hindi sila masyadong judgmental. Hindi katulad nitong mga kaibigan natin dito na parang ang tingin sa'yo, dinipensahan mo lang yung, yung isang tao dahil sa atake sa kanya ng isang foreign invader, aba, traidor ka na. Traidor ka na sa uri. Traidor ka na sa bansa. And baka kayo yung traidor dahil you're not strong enough sa pag-criticize sa isang invader, sa isang aggressor. And okay, I welcome yung kanilang criticism of the Iran war, aggression against a sovereign state without the basis in international law, in violation of international law. Ano naman sinabi nila sa Ukraine? Porkit anti-West ang Russia, biglang okay sa kan. I mean, we can go on and on. I'm more than happy to play this game. But having said that, Sarah, let's move on dahil alam ko naapektuhan ka na kahit sinasabi mo hindi tayo maapektado. Ano nangyari dito, Hindi. Sir Ronald? Sorry, ano nangyari dito? Itong meeting ng Akbayan, Magdalo, Liberal Party, sobrang chopsuey daw eh. Kasi yung isa parang ano daw, militaristic. Yung isa naman daw, Burgis.
Yung isa man daw, Social Democrat. Ano daw nangyari dito sa Magdalo Akbayan Liberal Party KNP Well, Grand Coalition yan yung Meeting? pink community. Yan yung pink community. Nagkaroon na yung pulong na yan before last year. Para lang i-set yung terms of engagement. Dahil nga may iba-ibang partido, may iba-ibang grupo, may iba-ibang leaders na possible na may ambisyon sa 2028. So para ma-minimize yung mga dynamics at makapag-unite sa isang process to unite all the pink forces, nag-uusap. Lalo na nung nag-launch si Risa ng parang soft launch or nagpakilala siya na siya ay open na maging standard bearer sa 2028. Yung ibang mga pink, syempre, may mga reaction. So para mapigilan yung ganong klaseng negative impulses, yung mga negative dynamics, nagpulong. No? Para mag-unite na isa lang dapat ang lalaban sa 2028 versus Sara. Dapat united lahat ng pink yellow forces around that one candidate, whoever he or she may be. No? At kung merong mga ibang mga leaders na gusto mag-level up dahil sa unprecedented crisis na kinakaharap natin ngayon sa usapin ng corruption, sa usapin ng political institutions, sa usapin ng impunity, sa usapin ng Chinese invasion, sa usapin ng economic crisis, ay wag naman masamain. No? Dahil lahat naman ay nagkakaisa na isa lang. Pero habang pinipili ang isa na yan, huwag pigilan yung mga iba na mag-level up in terms of leadership. No? Yun yung purpose niyan. Parang ang responsible and ang substantive natin today, Sir Ronald, no? Hindi ako sanay na hindi tayo nagsimula sa banter lang yan. Okay, ito Kaya na, ito na, ito. mula kasi sa mga banat sa atin. So, di ba? Dapat nagsimula ka sa banatan natin sa isa't isa. In person na lang, Sir Ronald, para skin in the Kasi game. papagalitan mo na naman ako na binubuli kita. O, edi iba yung binubuli ko. Hindi eh. Oh, ito, buliin na natin to, Sir Ronald. Ito na, officially shortest, hindi shortest living, no? Shortest tenure of, napahamak na naman tayo. Tenure for a Senate President is Alan Peter Cayetano, Sir Ronald, the most amazing, the greatest ever Senate President in the greatest ever Senate ever, Sir Ronald. Ano ang Yes. hatol mo? Ito na, mag-umusga na tayo. Anong hatol mo? Well, he's for the history books. The most disastrous episode in the Senate ever. The most despicable, parang despicable me, napanood mo yun? The most despicable Senate Inimina President, yata yan, hindi yan, ano, no? hindi yan And the Pokemon. most popular online seller in the Senate, no? Si Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, Cayetano. No? AKA Pokemon May fan. I, may I say more? Diba? Yung nag-special session kanina para tuldukan yung kanyang pagkatalo, no? As Senate President. Na in a way, natalo na siya nitong past 2 weeks. Pero ayaw pa niya tanggapin, so tinuldukan kanina sa special session. Pero wag mong kalimutan, Richard, in 2020, yung last special session na nangyari, tinuldukan yung pagiging kanya, speaker sa Congress. Imagine mo yung kanyang historic role na dalawang special session para sa kanya lang. Dalawang special session, Medyo tinuldukan yung Karen, ayaw medyo niyang Karen. bumitaw as speaker ng Congress at ngayon ayaw niyang bumitaw as Senate President. Di ba? He is, he is so important. Di ba? Although hindi aaminin ng presidente yung pagpapatawag ng special session para siya ay palitan, ganoon na rin yun. Pinatawag yung special session para sa mga legislations na nabibinbin, promotions na nabibinbin. Pero alam din natin, the elephant in the room ay itong Senate leadership crisis. Na kung babalikan mo, yung last special session ay dedicated din para kay Alan Peter. No? Katulad ng special session today.
Imagine mo yung kanyang disruption na ginagawa sa ating political institution, di ba? Ibang klase yung kawalang hiya nitong taong ito, no? Mm. Wow, Sir Ibang Ronald. klase. Very judgy ka ngayon, Sir Ronald. Kapits, no? Mm. Very Magmumukha tayong judgy. magmumukha tayong sobrang disente, no? Mm. Talagang walang self-awareness itong walang hiya na ito. No? Talagang kala ko yung mga politiko natin ay sobra ng walang hiya. Eh, ibang klase pala ito. No? Kaya in the future, ang sasabihin, yung ikaw ba ay isang Alan Peter? Parang gano'n na, i-compare mo na dyan eh. Ikaw ba yung talagang gusto mong kasuklaman ng isang politiko? Ikaw ba ay Alan Peter? No? No? Ang tawag dyan. Ipakayatano mo. Hindi na Oo. ipatulpo, ipakayatano mo. No? Yung Mhm. sobrang kawalang hiyaan, 'di ba? Sobrang kaipokrituhan. At sabihin mo na, ano ka? Kayatano? No? Ipakayatano mo, ipakawatano mo, no? Online selling mo. Hmm. Isa na siyang verb, parang don't Harry Roque me, parang ganon. Oh, para Parang si don't Harry Humba. Roque. Ipahari Humba mo. Parang gano'n, 'di ba? Ito ipakawatano mo. Ah, Yung pag talagang nagtatampisaw ka sa lusak, yung nagtatampisaw ka sa sabihin ko sana igit eh. Alam mo ba yung igit? Hindi mo alam yung igit? Yung Text mo regular na mo lang, ginagawa. text mo na lang, parang kinakabahan Gising sa ako, Sir umaga, pupunta Ronald. ka sa CR. Ang tawag ng igit. Yung mami ko magko-comment na naman. Ano naman sinasabi ni Ronald yung kanila, yung mga Oh, ano lexical. ka kasi, igit kasi Bisaya. Igit. Oh, yan. No, 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 I mean, Sir Ronald, Hmm. di ko alam, nakita mo yung debate kasi biglang si Humbang minention mo. Yung, sining, yung isang nagsabi na wala daw tayong laban sa international beauty pageant kung hindi ano yung mga Hafi, yung kinancel last week. Tapos sabi ko, wait Ah, lang, di ba Hafi din naman si Cayetano? Di ba? I mean, he's a very charming, intelligent, very patriotic, loving. I mean, Sir Ronald, sasabihin niya, ako, naging Senate President, naging Speaker of the House, naging ano, kulang na lang, Presidente na lang sa kanya, Sir Ronald. Eh, can't you say he's actually a very successful politician? ah, Statesman. Anong ginawa mo nung ikaw ay Secretary of Foreign Affairs? Pinagmalaki mo sa United Nations yung ating mass murderer. Pinagmalaki mo yung genocide sa Pilipinas. At tayo yung naging first Asians para makasuhan ng crimes against humanity. Yun ba yung pinagmamalaki mo as Secretary of Foreign Affairs? No? Na sinabi mo sa interview mo sa Al Jazeera, etc., na lahat ng napatay extrajudicially ay nanlaban. No? Ikalawa, pinagmamalaki mo ba yung ginawa mo sa Congress na pinadlock mo, pinatayan mo ng ilaw, pinatayan mo ng tubig, at kinakailangan yung 200 congressman mag-meeting outside para ikaw ay oust, no? Yun ba yung pinagmamalaki mo? At ngayon, yung pagiging Senate President mo, the worst Senate President ever, proud ka ba dyan? Proud ka ba Eh, sabi sa niya iyong parang Ninoy daw legacy? siya, inaapi daw siya. He's an oppressed hero of our democracy. Naluluha ako. I feel you, Sir Ronald. I really, really feel you. So what's next here, Sir Ronald? You think, I mean, hindi naman, medyo matalino naman tong batang to, di ba? I mean, alam naman niya the writing was on the wall. So what is the game plan here? To disrupt the Senate? To burn down the house, figuratively, to make sure hindi mangyaring trial ni Sara Duterte, because all of this goes down also to Sara Duterte's trial, right? The whole Bato fiasco was because they needed enough vote to be in charge once Sara Duterte's trial comes back to the Senate. Lahat gagawin niya eh para maging Senate President. Pati si Bato, nabudol niya. Naipasok niya na walang exit plan. Eh di, nagkagulo. Di ba? So tapos, nung nawalan na siya ng numero, ayaw niya pa rin niyang bumaba. Di ba? Ayaw pa rin niyang bumaba. Gagawin niya lahat, kahit scorch earth. Hindi siya bababa. Kahit masunog na yung buong institusyon ng Senado. No? Tapos ngayon,
tinanggap na daw niya na siya ay talo, pero hindi naman niya withdraw yung kanyang kaso sa Supreme Court na na pinapal and void yung pagkatanggal sa kanya nung majority nila Win Gatchalian. Di ba? Tapos ngayon, tinanggap na daw niya pero hindi naman siya dumalo ng session. Siya na ang pinakamaraming absent. Tapos hindi pa siya dadalo. Tapos after niyang aminin na tinanggap na daw niya. At siya daw ay, kahit hindi na Senate President, siya daw ay isang kuya. Oh, baka kuya mo, hindi ko siya kuya. No? Mhm. Kaya talagang I'm so impressed with this guy. No? Mhm. Natuwa daw mga tao na hindi mo pa natulan yung halfy comment. Mhm. Moving on. So, Sir Ronald, now, eto na again, na-predict natin lahat yan. Joel, Cheese, and then Joel. May dalawa tayong bagong bayani ngayon, Sir Ronald. Cheese and Joel. And Joel is Deputy Majority Leader sa Senate. Congratulations! How the winds of change, no? Kamusta nang kalagayan ng mga kaibigan natin yan? Si Joel, the innocent, the great innocent of the Senate. No comment? Ayan, yan ang problema, sir. Dinala kita dito. Alam mo, lahat na yan, ginigisa lang kita for this question. Is Joel the new hero of Senate? Kasi si Cheese, we were, yung ating perorations for Cheese, no? At ating Pericles speech na Cheese saved the Senate for itself. Pero si Joel pa yung ginawang deputy majority leader. What's going on here, sir? Will Cheese be given any position? Will he be given an award? Ano ba yan? Best kilay in the universe? Ano ba mangyari dito sa Ronald? Si Joel, the innocent, is he gonna be awarded as a new Bayani? What's the game plan here, Sir Ronald? Because between the two of us, you're the Machiavellian, I'm the idealist. No comment. Sir Ronald, sana sinabi mo sa akin na magna-no comment ka lang, di na tayo nag-usap. Nagbanter na lang tayo, Sir Ronald. Kung So, kaya pa comment ko, yung aking no comment, isa comment. yun nga ang problema. Pero, pwede yung no comment mo, medyo may no analysis na analysis, pwede rin? Medyo may ganun? Hmm. Ano na, sir? Okay, okay, okay. Text mo na lang sa akin, but, Mo, okay, ah, ganyan yung pag exasperated sa akin yung aking bunso, sasabihin niya sa akin, talk to the hand. problema. Hindi lang isang ang daming nanonood. May 1,000 na gising pa nanonood dito. Ano daw, Baka sir? kasi, Ano daw, sir? baka kasi yung sasabihin ko makasama pa eh. Hmm. Wait, sino mga galit? Kasi sa unang part, ang galit sa atin, mga nasa left. Sino mga galit sa gitna? Sino ba mga galit sa atin pag nagsalita ka? Wala kang sasabihin masama, tama dyan eh. Sasabihin ng iba, eh, anong position mo doon sa kanilang mga Self-righteous kaso? daw tayo. Tayo naman ang self-righteous ngayon. Hindi naman ng iba. Tumalo na nga eh. Kung hindi tumalon yun, di wala kayong majority. Wala kayong bagong Senate President. So, anong gagawin mo? Anong inanabi ka? So, itatago mo na lang sa sarili mo yung iyong mga mga pagtingin. Kahit konting pagtingin. Alam mo yun, yung kanta na yan? Parang lahat ng reference point mo ay sablay sa akin ngayon. Hindi ko alam, Sir Ronald. Anong dekada Dahil si ikaw Tenta wala ba rito, yan? dahil ikaw wala rito, no? Hindi ka naman masasab-Saharan Africa dyan. Ikaw na yung magbigay ng opinion mo. Dahil Tapos na nga, binabalikan mo pa yung aking. binigay mo lang ako para magsalita na alam mo naman kung ano yung sagot ko. Hindi, alam ko naman. Aminin natin, sir, this whole roar is for you to say what I wanted to say na hindi ko sasabihin, tapos magna-no comment. Ano na mangyari sa atin, Sir Ronald? Ano na tayo? Cricket na lang tayo dito, sir. Alam naman ng lahat eh. Malay Basically, mo, malay mo next week pwede lang ako magsalita. wala na. Baka Ibang content na yan, Sir Ronald. Kailangan natin ng Dapat content for this napalampas week. ko lang yung moment, no? At ang gusto ko sa moment na ito, ikaw naman magbigay ng iyong analysis dahil ikaw yung political analyst na hindi daw political analyst, di ba? Sabi ni Alan Peter. So, why don't you analyze?
Sir Ronald, alam mo naman ako, I'm also very responsible. Mahirap na magsalita, baka naman makancel Tingnan mo, din tayo. Ang tingnan mo. akin lang naman, di naman kailangan siguro na sabihin na, actually, actually unfair kay Joel because yung kay Cheese, grabe yung ano, yung efflorescence ng perorations and talagang napakagaling ni Cheese. Magpasalamat tayo, nag-statement si Kiko, ganun-ganun. Tapos nagalit sa akin yung mga ibang kaibigan natin. How dare you question his patriotism, yung kanyang commitment sa dangal ng ating... Pero kay Joel, parang walang nag-react. Parang nung bumaliktad si Joel, okay. Bakit ganun, sir? Parang unfair naman kay Joel. I want Joel to also get fair treatment. Equal, ano tayo, di ba? Talagang constitutional right na yan eh. Equal treatment before the Hall of Fame. Yun ang issue ko actually, Sir Ronald. Unfair kay Joel. Hintayin natin, Juan. Hintayin pa natin yung susunod na kabanata. Dahil ang redemption kasi ay hindi basta-basta ibinibigay. Yung redemption, you have to earn it eh. 'Di ba? At yung pagtalon sa isang palubog na barko is not necessarily redemption. Pwede, it could be a start. 'Di ba? It could be a start. Pero marami ka pang dapat gawin to redeem yourself. 'Di ba? So, iiwanan ko na lang yun dyan. Dahil nga, sasabihin ng iba, tumalo na nga eh. No? Sasabihin naman ng iba, paano yung kaso nila? O, paano mo ina-navigate yan? Alam mo naman, ang lesser evil is still very much evil. Diba? Mm. Or pwede short-term evil or I will long-term play it evil. safe na lang once in a while. Pero, next week is a different week. Gets? Parang hindi mo gets eh. Hindi gets ko. Gusto ko lang i-spell out mo kasi gawin ko ng shorts highlights ulit yan. Yung parang yung survey ni Lenny. Tignan mo. Na O, ikaw walang yung gusto. malaki nito, tapos ayaw mo magsalita. Hmm. Sir, alam mo naman ang division of labor sa atin. Ikaw yung war of maneuver, ako yung war of position. Ganun ang ano natin. Or maneuver within position. Yan ang ano natin sa Ronald. Ating division of Hindi na labor. lang natin, because of the weaknesses of our institutions, no? Because of the bankruptcy of our political and economic system, we are left with imperfect choices. We are left with lesser evils, which are still evil. Ah. We're left parang 50 shades of compromise and all. Kaya nga Kaya nawalan sa ng pag-asa ang tao sa atin eh. 2028, sa 2028, para hindi na tayo masadlak sa ganitong klaseng dilemma of choosing lesser evils, kailangan na natin ng electoral revolution, no less. Or else, babalik na naman tayo sa ganitong vicious cycle na, na to save our institutions, we have to choose between lesser evils. Na hindi ko gusto hindi ako masaya. Pero sabi mo nga, we're still pragmatic people. I mean, just before we end on this, I mean like, bakit hindi sila Solar Mommy? Bakit hindi yung mga anak ni Cynthia? Bakit of all of them, si Joel pa yung bumaliktad? Like, why the others were not feeling the pressure? I wonder why Joel, of all. Diba sila yung may kinakaharap ng mga non-bailable cases? Maboy. Diba? Sila Medyo, yung mga, sila yung mga nasa bingit. Diba? Tapos, diba yung mga bilyar, meron niyang corporate crimes, pero bailable yon. Diba? Yung iba naman ay sisimulan pa lamang yung investigasyon sa kanilang mga cases of plunder. So, perhaps, ay later siya lamang tinegotiate. Diba? Pero again, inuulit ko, nasadlak tayo sa ganitong klaseng dilemma of choosing lesser evils dahil ganyan ka-imperfect, ganyan kabulok yung ating political system. Na sana, in the next 2 years, sa 2028, ay maging defining yung eleksyon para hindi lang mga dynasties yung ating iwawaksi, kung hindi mga scoundrels, mga kawatan, mga plunderers, katulad ng mga yan. Kailangan natin no less than an electoral revolution or else we will be a failed state. Bye-bye. before we Bye-bye go na. to the babay part, sir, balikan natin. So in the meantime, tactically speaking, in terms of war of position, anong pwedeng gawin ni Sherwin? In terms of yung voting, Balance when enough. will count? Balance enough.
Balancing act. Bukas, magkakaroon sila ng pre-trial meeting to fix the rules, no? To choose the presiding officer. Again, imperfect choices dahil dalawa lang ng abogado sa Senado, no? Ikalawa, o-open ang trial sa July 6. Sana magkaroon ng malalaking mobilization para ma-pressure initially yung mga senador para buksan yung evidence. Kailangan mo ng simple majority. For example, para buksan yung mga ebidensya tungkol sa mga bank accounts. For example. No? Malay mo, yung present majority may kumalas. Di wala kang majority. May isa o dalawa na hindi pumayag na buksan yung mga bank accounts, na isuspend yung bank secrecy laws. Di walang lumabas na ebidensya. So, kinakailangan mong pressurein yung present majority para united sila dito sa evidence. Ikatlo, after 2 months, magkakaroon ka na ng conviction or acquittal. Uphill yan, yung 2/3. So, pero kung lalabas ang ebidensya, then pwedeng pressure yan sa populasyon na ipe-pressure yung mga senator judges. So, maraming moving parts. Yun nga eh, but how do you square the circle or ano yung mga tactical red lines? Kasi parang ano to eh, parang US-Iran negotiations to eh. Pwede ka bumaliktad dito, ako pwede bumaliktad dyan. It's ano eh, ang hirap eh. But ano yung mga pwedeng red line? Kasi I'm sure yung isang kampo, yung mga non-bailables, maghahanap ng guarantee yan. Kabila naman, they cannot make too much compromise. It makes a mockery out of the whole Ano gagawin mo? SB 11. You're torn between choosing na gusto mo bang ma-impeach ang isang kawatan, di ba? Or mag-negotiate ka sa maraming kawatan na kailangan mo yung boto. Or isang baby. Kalahati ng Senado, puro may kaso ng obstruction of justice, corporate crimes, no? Plunder, crimes against humanity. So, paano ka pipili? Ang hirap niya ng balancing act na yan para kay Win Gatchalian. Pero at least si Win parang may sense of equanimity. No, hindi siya yung partisan katulad natin. Baka mas yun ang kailangan ng Senado going into the impeachment. Dahil tayo, sa simula pa lang ng impeachment, talo na tayo eh. Dahil very partisan tayo. No? Parang no deals. No deals. Diba? Yung mali, mali. Kaya, kung tayo nandyan, hindi mananalo impeachment. Kaya, you are torn dyan sa ganyang klaseng balancing act. I don't envy Senate President Win Gatchalian. Hindi yan ganun kadali. At habang ginagawa mo yan, nakamatsyag sa'yo ang kabataan. Habang ginagawa mo yan, nakamatsyag sa'yo ang kasaysayan. That's a very difficult balancing act. Mukhang happy naman si Sherwin. You know, happy siya. Nagpa-podcast na rin siya ngayon. Baka Well, oh, he's oh, enjoying this. Come on, Senate President. Winry tayo, winry. Ayan ka na naman, Sarah. For the win ako. For the win. For the win. Yeah. Oh, at saka, Yeah. di ba nagsimula tayo kay Gibo? Wala naman tayo, hindi naman natin dinideny na third biggest donor yan sa campaign ni Sara. Wala naman tayong, we're not denying his medyo maladidias na past, to put it mildly. But the guy, you know, since our Chinese spy case friends case all the way to the Sara trial case last year, medyo on the redemption arc si Koya, 'di ba? So, ano naman in context naman lahat Sir Ronald. Thank you very much for this very no comment conversation, Sir Ronald. Comment. Yeah, but you know, I was hoping you will drop some yung mga sinasabi mo sa kabilang channel sa hindi yung kabilang sinasabi mo, yung isa parang insulto na nagkaroon ng mukha or yung mga ganon. Bakit wala kang ganyan sa show ko? Napaka-respectful. Ako yung binabanat mo. Not today. Not today. Sinabi ko yan more than a week ago. Actually, 2 weeks ago. Aba, literally creative. So, Ano to? ito, kahapon at saka kanina, medyo subdued ako.
Pahinga ka na, Sir Ronald, di ba, Sir? Next week, hindi na. Next week, hindi na ako subdued. Oh, kaya No? magpahinga ka muna, Sir Ronald, para high energy tayo next week, para Ano bar naman na ako, lang. an angry man na naman ako next week. Ngayon, medyo bibigyan ko sila ng konting leeway. Hmm. Habang nagre-rehydrate ka, Sir Ronald, kailangan ko rin mag-rehydrate na. Ano ko. Wait, so the Sara trial is gonna happen, right? And what is the what are we looking at? Ano yung scenario na yan? Sino yung mga in charge? Ano yung mga dynamics, mekanismo? Unang labanan, bukas, what are the rules? Sinong presiding officer? Susunod na labanan, ano yung attitude ng majority? Bubuksan ba nila yung mga ebidensya as they should? Tapos, ikatlo, yung conduct during the trial. How will it play out? Sino ba yung mga mag-i-stick it out based on the evidence o sino yung magtatraidor laban sa evidence? Tapos sa dulo, sino ang magko-convict, sino mag-acquit, no? At paano magpe-play out yung carrot and stick? Paano magpe-play out yung individual political calculation ng each separate senatorial republic? So maraming mangyayari, no? Ah, kailangan nating going into this process, baka may mga kailangan tayong lunukin na hindi natin gustong lunukin. No? I will just pretend I don't I like let's just get over the whole Mm. yung mga metaphor mo kasi, Sir Ron, minsan medyo teetering on the verge of self-sabotage. But um Sir Ronald, thank you very much for I know you understand me full well. ayaw kitang i-understand pero no choice ako. I have to understand you in the interest of our friendship and camaraderie, Sir Ronald. Baka Or sanity. Or and sanity. and sanity, but I think we're cautiously optimistic. Ang problema, pwede na kitang tawagin direct, no? Kasi parang Netflix tayo. Abangan nyo yung next episode ng aming season 2 ng mga sa Netflix. Parang ganun eh. Parang ako yung OG Diaz, tapos ikaw si Boy Abunda. Parang hintayin nyo yung next episode ng season 2. Maganda po yung mga next na mangyayari. Uy, next week, wala. House of the Dragon. Ay, okay na. Yeah, yeah. Tsaka ano, Oh, but yung, there are a couple of, hindi lang Game of Thrones, there are a couple of big shows coming back, but yung isa, ano yung isa na parang, basta ang daming magandang pabalik na sa June. So, saktong-sakto makapagpahinga tayo. In the meantime, World Cup muna ako sa Ronald. World Cup, World Cup. Congratulations kay Messi. Strong at almost 40. Buya ka siya. Talagang the best yan. Kaya Sir Ronald. congratulate ko sana yung New York Knicks for the Ay, first time in 40. oo! Kaso Grabe. baka sabihin pro-US ako eh. Hindi, sabihin nila pro-Ma'am Dani ka, tapos ika-cancel ka ng kabila naman. Yun ang Ah, mahirap eh. Pero feeling kaya ko ka si naman Ma'am Dani tama, man, di ba? baka na, no? Oh, kahit purihin mo yung New York Knicks, ay, pro-US. Di ba? Oo. Bawal, bawal yan. Or parang yung mga DDS, parang, ay, huwag kang mag-comment sa Amerika, di ka naman Amerikano. Tapos ang dami ng comment doon sa NBA, ang mga kaibigan natin. Parang medyo may ganun ng mga kaibigan natin. But Sir Ronald, please take care of yourself. Kailangan ka namin, especially sa darating na season 2 ng Senate Flix. Papunta na tayo sa more exciting part. And sana Sir Ronald, mana ka bang kilala dyan sa Senate para i-live commentary na tayo next month doon sa trial? Mag-set up nga tayo. Sino mong kilala mo dyan? Since kaibigan naman natin yung Senate President ngayon. Parang karamihan dyan, both sides galit sa akin eh. Ayan ka na naman, dami na naman. Don't tell me mas galit pa sila sa'yo kaysa sa akin. Oo, Kasi mas importante ka na ngayon. Yun ang, feeling ko yun ang base mo eh. dahil ikaw naman kasi, papanggap ka lang na political analyst. No? Bakit? As if Oh, hindi ka nagpapanggap. Operator ka rin. hindi, Ako heckler na ako. nagpapanggap na operator. Heckler na ako eh. Ang dami ko daw kasing sinabi doon sa mga senador on both sides Ay, of the oo aisle. nga. Oh, actually, sir. Yeah, yeah. You are a toxic presence. Baka ma-distract ang Senate. O doon na lang tayo sa labas, doon sa waiting room na lang, katulad ng last time. Pinapanat ko yung mga luminaries dyan. Bago ba yan, Sir Ronald, yung samurai sa likod mo? Is that a new one, yung armor helmet? Helmet. No? It's a samurai helmet. Yeah, meron ka bang iba? Para may iba rin ako nakita sa'yo. Ilan ba Hindi, yung ganyan mo? marami ako iba. Dahil nung Ah, yung okay.
previous life ko, ninja ako eh. Hindi. Feeling ko previous life mo sumo wrestler ka sa... Si Manny Mogato ang sumo Ay, wrestler. hindi. Si Manny ang ninja. Kasi sa previous life, medyo iba yung dynamics. So, dapat kailangan baliktad, di ba? Siya yung ninja, ikaw yung Kung ikaw sumo. yung previous life mo, isa kang worm. Sir Kaya Ronald. nag-assertive ka ngayon. Grabe ka talaga, Sir Ronald. Like, ako samurai sumo, ikaw biglang warm. Grabe ka naman, Sir Ronald. Iba naman yung mga ano natin sa buhay. Before Oh, this para is... mag-end naman tayo sa binubuli kita uli. Baka ma-miss ng mga tagapakinig natin yan. Sabihin nila, oy, hindi na niya binubuli ah. Oh. Di, wala na, late na. Ang ganda nung pasok natin, seryoso na kagad. Parang, wait, may alam pala tong dalawa to sa buhay. Parang, I think many were disappointed. We started on a very strong note bago tayo nagpardagol. Gusto-gusto talagang Buti, tapos ako. hindi tayo tinanong sa quantum physics, kundi nagpaliwanag Ayun, tayo. ang delikado. Tawag ko yung mga MIT na kilala kong kaibigan na, sino ba yan, Ronald Llamas na yan? Yun talaga hindi ako makamove on dyan. Like, imaginein mo, nasa Taiwan ka, opo kayo, ang serious discussion. Richard, I have a very pressing question. Ano po? Akala ko ito, industrial strategy. Ito, ang ganda ng... Sino ba talaga tong Ronald Llamas na yan? Bakit parang ang dami niyang alam sa lahat ng mga bagay? Ako, hindi ko rin alam hindi ko rin alam po, sabi kong gano'n. Kasi hindi ko rin ma-explain eh. Sabi ko, kakaiba. Tapos tawa lang sila. Diyan ako believe sa'yo, hindi lang Harvard, Oxford, MIT. But yung mga Uh, kasi yun ang pinakataas na respeto ko, MIT. Pag MIT ka talaga, parang wow. Saludo ako. Galing lang ako mag-usap. Kahit mga yan, nabudol mo. Alam mo, Sir Ronald, kung siguro ano ka, tech company, ano ka, ang dami mo na-scam sa Silicon Valley. Feeling ko nakapag-raise ka na ng 1 trillion. Yung mga scammer, na alam mo yung bata na, yung scam niya sila Kissinger and all, di ba yung nahuli? Meron yung parang batang-bata pa, na-scam niya ba yung mga Kissinger and all? Oh, Feeling ko kaya-kaya mo next yan. life. Next life, kabago ako ng career. Oo. No? I think in your next life, Sir Ronald, definitely Silicon Valley scammer. That's your babawi ka na. Babawi ka na. AI na ako. Sa AI na ako. Oh, maghanap buhay ka na talaga sa next one. Hindi na kasi buwis buhay ka Sir Ronald, kaya magpahinga ka na please. My praise for you. Oh, dun sa mga lahat na nag-iimbita kay Sir Ronald na 10-10 podcast, 10-10 mga special charot, pagbigyan niya naman, magpahinga naman si Sir Ronald para strong at 60. Ilan taon ka na ba, Sir Ronald? 40? 63. No? Strong at 63, Sir Ronald. Para naman may... Still outthink, outfight, and out tat, 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 tat. Any Yun. 30 will pit against me. Yes, Sir Ronald. Please take care para Kaya, strong ito at ko na 60. lang. Tinatat, tat, 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 tat ko na lang yung last. Um, kaya nga And that was, nagalit. Alam mo, kaya nga yung Cool Pals. Alam mo yung latest sa Cool Pals thread, sino daw yung mga parang, ano yun, Rushmore, yung yung mga Hall of Fame daw ng Cool Pals. Tapos andun tayo parati sa top 5. Tapos yung isa, gusto ko yung si Ronald, nung kasama niya si Adarian, na tahimik lang si Adarian. Parang yun. To, parang mas mataas ng ranking mo na nandun ako na hindi ako nagsalita masyado. Kasi parang, wait, napatahimik si Adarian, napakagaling ni Ronald. Mas gusto daw nila yun eh. Tingnan mo yung ranking sa Reddit, yung Mount Rushmore ng ano. So, shoutout sa mga followers natin, kaibigan natin sa Cool Pals. Baka naman, maimbita naman tayo once upon a time rin, di ba? Kasi inimbita yung yung mga ikalawa kong natin. bestie, pinagmumura ko sila. Ikaw kasi hindi ka nagmumura. Siyempre, Sir Ronald, kasang problema, nirelease ko yung isang episode Ginawa ko natin. sila. PI ko sila, PI. Ang problema, nirelease ko yung isang episode natin na hindi ko pala na bleep yung mga mura na yan. Kaya na galit sila sa akin. Sabi ko, akala ko politically incorrect talaga kayo. Yung pala, matino palang editing nila, Sir Ron. May editing pala sila eh. I had no idea. So I feel bad about that. So pasensya na sa Mga Cool Pals. kanya Thank you lang, so hindi much. tayo mga abogado, kundi na falsis tayo. Grabe ka naman. Yan, bayani na yan si Falsis. Shoutout kay Attorney Falsis. Para sa pamilya, para sa bayan. Tsaka Yes, binaliktad of niya, no? course. Galing ni Falsis. Pero ingat ako kasi may contempt case din ako. Ngayon, verb na rin siya ngayon. Don't falsis me. Na falsis ka. Di Na ba? O, falsis. gano'n. Oo. Na falsis ka. Pero parang Ay, may tapusin na delayed, no? ito. Nag-isip 2018 na pa ako yun eh. eh. Kasi sa ISPA bukas ang guesting ko. Saan? Sa kwan? Sa kila Alvin El Chico, Doris Picornia. Oh, 6:30. right. Senar Rigor. Akala ko naman dun sa Alas 4. 4 Alas na ano, na youth. Wala ka sa 4 Alas youth kasi si pangalangan ng kinuha namin Yung, isang episode. Pato Alas Bayot.
Yun ba yun? Ayan ka na naman, Sir Ronald. May dalawang ano, may tatlong ano, may apat na. Babalik na ako. Kaya Sir, magpakabait ka na ha. Salamat, Sir Ronald. Ano nga, hindi ko na. Direct Ronald Trump Buti nga, Llamas. nag-isab. Nag-improve. Ayan ano. Okay, okay. Okay na tayo, Sir Ronald. It's okay. It's okay. Let's keep it there. Magpahinga ka na, okay? Yun ang problema Hindi ko sa na atin maituloy. eh. Hindi ko na maituloy. Oh. Problema sa isasara ko na yung shop, meron ka pang pahabol na ganun. Okay na nga tayo. Tawag doon, wala. Left jab. Yun lang. I like yung mga ano, yung mga dirty boxing mo na mga last minute, nakabel na nga, tapos igaganon mo pa ako. Hindi ko kung ganun. Talagang Sir buti hindi ka naging boxingero. Talagang dami mong mga fouls. On that Uy, very nagtuturo ako non-violent. ng sikaran dati. Tuturo ako ng sikaran. Ay, Filipino martial oo. arts. Hmm. No, actually, sir, that's serious stuff, ah. That's a serious stuff. Well, Let's talk about it. No, no, no. I mean, people have to know. Like, akala nila nagyayabang lang tayo kasi kita ng tao yung mga aking the moves, di ba, na pinagtatawanan ni Ro. Every time may post ako na kakaiba, nako, bubulin ka na naman ni Ronald Llamas. Bakit? Sino ba siya? Gumaganon lang ako sa mga followers ko. Hinintay nila yung bang bubuli mo sa akin. Every time na may kakaiba akong gagawin, na medyo out of the blue, biglang ano eh, nagko-comment sila eh. Hindi, So, pag nag-ibig-away, hindi ako pumaporma. ayan ka na naman, Sir Ronald. Alam mo, Parang yung mga, parang yung mga senador, makikipag-away, tapos magpapaawat. ay, yung ano, pinalik mo na naman doon sa discussion. Nag-move on na nga ako. Medyo, buti nga hindi mo pinatulan yung comment ko. Masaya ako. Actually, I'm very impressed with you tonight, Sir Ronald. You're very well behaved. Tatlong beses I almost fed you to the lions at medyo ano ka lang, meow, meow, meow. Tapos umalis ka. Oh, Smooth. meow, meow. Yeah. Meow, meow, meow. Thank you very much, Sir Ronald. God bless. And please take care of yourself. Sir Ronald, inaano ko na yung mga souvenirs mo, ha? Multiple destination ng ano mga souvenirs mo. Malalim ang pagmamahal namin sa'yo, including from the Oxford Debate Union. Meron akong special souvenir sa'yo dahil napakataas ang respeto ko sa debating skills mo, Sir Ronald, aka bullying. Oh, tapusin mo na, baka kung saan pa umabot. Tama na. Good night po. Sayonara. Sayonara. Tomarigato.